Alam mo, sa tingin ko sa kakaisip sa'yo, tignan mo 'yan, 5 of Swords and the 4 of Cups. This is the energy here of someone na nag-iisip ng bongga. Nag-iisip siya dito ng positibo, tapos 'pag nakaisip niya na yung positibo, magbilang ka lang ng ilang segundo, bigla niya maiisip na, mababalutan na 'yun ng fear, mababalutan na 'yun ng takot, mababalutan na 'yun ng disappointment agad-agad, yung parang, tingin ko naman magwo-work ito, eh. Tapos bilang ka lang ng ilang segundo, like 2 seconds, 3 seconds, may takot na na parang, "Hindi ito magtatagumpay, hindi 'to gagana." Gano'n, 'no? So, yeah, you might be thinking that this energy is nababaliw na, pero hindi siya yung klase ng energy na nababaliw na, pero posible sa kakaisip niya, sa kaka-overthink niya rito sa sitwasyon na posibleng hindi na siya rito nakakapag-focus sa mga bagay na dapat niyang gawin everyday. Yes, you heard it right, okay? Because I'm seeing right here a calendar wherein, okay, puwedeng kada araw, kada oras, kada galaw ng kamay na lumilipas, no, this person here is thinking about being positive in a specific situation, maybe involving you guys. But after niya mag-isip ng positibo, agad-agad na parang nababalutan ng negatibo agad yun. Yan. This person here could be younger than you or same age as you, but doesn't have to be. But this person is thinking of coming back around. 8 of Cups energy. Why? Look at that, because there's this flame right here. That is the flame of love. That is the spark of love. So maybe this person here did walk away from you in the past. Maybe there could be a separation or an ending of connection right here. But this is the energy here of someone who wants to come back around. See? Yeah, it's like this person here gives me the vibe like, pwede ba tayo ulit magsimula collective? Kahit magsimula tayo ulit sa pinakaumpisa, like sa zero, okay lang. It's like this person here wants to ask that chance from you. But let's see. Or that is what this person here wants so badly. Present angel, guys, Archangel Michael, thank you so much for being present here in this reading. More informations about this situation here for my collective. Thank you so much. Okay, so let's go ahead and check this out. Collective. Oh, okay. So, ilatag na muna natin lahat ng energies bago natin tuluyan na pag-usapan kung ano 'to, mga babes, 'no. Pero gustong may, kumausap sa inyo dito sa usaping puso, usaping pag-ibig kuno. Someone wants to talk to you about love life, okay? Or about usapang pag-ibig, 'yan, 'no. So, bago natin 'yan tuluyang pag-usapan, ilatag na muna natin lahat. You've got the Nine of Swords, Page of Swords right at the middle of this reading. I see. You also have here the Eight of Coins or the Eight of Pentacles. Page of Wands, High Priestess. Okay. Strength. Moon, Devil, and Three of Swords. Malaki talaga yung kagustuhan niya ritong pag-usapan 'to, 'no?
Pero mga babes 'no, parang ang tanong mo sa isip mo 'no, ako ba miss yan talaga yung kailangan niyang kausap diyan 'no? Oo, ikaw ang kailangan niyang kausap rito 'no, wala siyang gustong kausap rito 'no, na makasalo na pag-usapan 'to, usaping pag-ibig na 'to 'no, kundi ikaw ang direktang tao na gusto niyang makausap sa usaping pag-ibig na ito. So yan 'no, So with the Six of Cups energy, Queen of Swords, definitely, whoever this person is thinking about yung Six of Cups energy, this person here, I do pick up that wala na kayo nito. With the Six of Cups energy, this is already someone who is thinking about the past, reminiscing the past memories, reminiscing here the happy moments you've had together, reminiscing right here yung mga pinagdaanan nyo together. Yan, no? So, yeah. Hi and hello new subscribers. By the way, my name is Yan. Tuloy, tuloy. Welcome, welcome. At sa returning subscribers, thank you so much for the warm love and support ang binibigay niyo po sa akin dito. So, wala tayong gender here. Ba, lalaki, LGBT, crosswatchers, all welcome here, of course. At syempre naman, at the end of the day, you still have your own free will. You have the right to use that anytime, syempre. Okay? So yeah, no? Sa nakikita ko dito, timeless to mga babes, no? Pwedeng tapos na for others, pwede namang nangyayari sa kasalukuyan for others, at para naman, no, sa iba, pwedeng hindi pa, at isang prediction sa inyong future. But someone here is thinking about you. This person here wants to talk about feelings, emotions, all about love at ikaw yung gusto niya ritong makausap. Pero paano ba 'to? Six of Cups energy. Alam niya na isa na lang siyang alaala para sa'yo. This person here looks like meron siyang balita na naka-move on ka na sa kanya with that Four of Swords energy. You're healing, no? Na naka-move on ka na sa kanya or nagmo-move on ka na, no, sa kanya, nagtatagumpay ka na sa pagmo-move on sa kanya or nagtagumpay ka na. This person here is meron siyang balita that you're healing. You're moving on sa buhay mo, no? Nakaka-move on or naka-move on ka na sa kanya, sa separation ninyo, tanggap mo na, no, na wala na kayong dalawa, no, and this is you, you're healing, you're mending your own heart. This is you. Okay, nakikita ko rito na mas nagkakaroon ka na ngayon ng interest, no, na mag-focus sa sarili mong buhay, sa trabaho, no, sa magpapa-improve ng financial mo, or mas may interest ka na rito, no, na na bilhin kung ano man yung gusto mong bilhin, yung mga gano'n, nakuha ko rito. So, iba puwedeng hindi niyo nabili yung mga gusto ninyo before, nung kadil niyo pa siya, or inuuna niyo yung mga pangangailangan niya kaysa sa inyo, no, or sa sarili niyo. Pero ngayon nakikita ko rito, no, na nawawalan na kayo ng interes patungkol rito sa past person na 'to. Mas nagkakaroon kayo ng interes 'no, na makitsismis sa buhay ng iba. Ayan, it doesn't have to be na marites kayo 'no, parang mas may gana kayo na kunyari makinig sa problema ng iba like your friends, your classmates, mga ganyan 'no, or your family members 'no, or mas may gana kayo na makinig na sa sasabihin ng iba kaysa dito sa sasabihin ng person na 'to, 'yan. So, mas may gana kayo na 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 ituon yung ibang bagay 'no, as long as walang kinalaman rito sa past person na 'to, 'yan. Pero with the Six of Cups energy 'no, nakakaloka. Alam mo kung anong nakikita ko rito? Gusto niya makipag-usap sa'yo rito 'no, pero meron siyang secret. Sikretong malupit ito 'no, na nakikita ko rito na hindi niya 'to balak ipaalam sa'yo o sa kahit sino sa paligid niya. Ano ba 'yan, miss 'yan? Akala ko ba gusto ko makausap niya sa usapang pag-ibig, sa usaping emosyon, sa usaping love life 'yan 'no. Oo nga, pero kasi mga babes 'no, gusto niyang pagmukain ito na hindi obvious, 'yan. So, yung iba hindi naman as in bad blood kayo sa person na 'to, or hindi naman kayo as in talagang sinumpahan niyo talaga siya ng bongga, 'no. Pero nakita ko rito na dumistansya at dumidistansya kayo sa kanya 'no, parang hangga't maaari,
lahat na may kinalaman sa kanya 'no ay iiwasan ninyo 'no, parang gano'n. Parang yung iba doesn't have to be na galit pa kayo sa kanya, pero puwedeng ayaw niyo lang 'no, na kahit na anong may kinalaman sa kanya, ayaw niyong magpunta kayo sa isang lugar na parehas 'no, or ayaw ninyo na parang, magbigay ng atensyon 'no, kahit na anong atensyon dito sa person na 'to 'no. But this person wants to talk to you, Ace of Swords energy, King of Cups 'no. With this Page of Swords, I think this person here is thinking na makipagkita sa'yo ng sekreto. Pero inaalam niya pa paano. Kasi ganito eh, ayaw niya maging obvious na gusto niyang makipagkita sa'yo. Ayaw niyang sabihin yun ng direkta. So either iniisip niya rito, no, mag-message or makiusap sa iba na pwedeng parehas ninyong kilala. No? Kunwari ganito, upcoming birthday party, pwedeng makiusap siya sa iba na imbitahan ka, no, and at the same time nandun din siya. Or pwedeng iniisip niya rito na siya yung magme-message sa'yo rito, no, parang ganito, magbi-birthday na kasi yung pamangkin ko, 'di ba ikaw yung ninang nun, punta ka, ganyan 'no. Parang parang siya talaga yung may kailangan sa'yo, pero as much as possible, gagamit siya rito ng ibang rason para hindi magmukhang obvious na siya talaga yung nagpapapunta sa'yo. 'Yan yung naiisip niya, ang cute 'no? Or this person here is thinking kasi this is something here that I do pick up na meron siyang iba ritong iniisip, like isa sa mga options niya aside from that is yung, kasi updated siya about you, eh. Hindi ko alam kung may common friend pa kayo nito pero could be. Pero puwede rin naman na naka-follow siya sa social media mo. And this person here parang 'pag natiyempuhan niya rito 'no, na meron ka ritong social media post like I don't know if that's live or kaka-post mo lang like fresh na fresh 'no, pupunta rin siya. Kunyari nag-post ka na nasa isang coffee shop ka 'no, and then, um, nalagay mo yung location nun, like kung saan yun na area or anong mall ba yun or, whatever 'no, pupunta rin siya ro'n. Like this person here, sasadyain niya yun pero pagmumukhain niya 'no na nagkataon lang yun, okey? Kasi gusto ka niya rito talagang makausap, 'yan. So, yun yung sikreto niya. Pagmumukhain niya 'to na hindi obvious pero yung totoo, sadya yun. Sinasadya niya talaga na na makita o makipagkita sa'yo pero sikreto lang. Sikretong malupit lang yon. So, hindi niya gusto na pagmukhain itong direkta, 'yan. Pero yung totoo, ang syukit na ng ulo niya. With this Nine of Swords energy ano, this person tingnan mo 'no, sa lahat ng matutulog 'no, sa labas natulog dala yung unan. So, ibig sabihin mga babes 'no, puwedeng, hindi siya makatulog rito 'no, hindi dahil sa namamahay siya, lalo na 'no, kung natulog man siya rito sa labas 'no, pero kasi nakikita ko rito mga babes 'no, hindi siya rito makagawa ng maayos na tulog. Hindi makumpleto ang tulog rito 'no, kasi nagagambala siya ng kanya ritong pagkanais or pagkagusto na makausap ka. Ano ba 'yang pag-uusapan namin na 'yan, Miss 'yan? Tungkol sa love life, feelings, ano meron ba siyang bagong nagugustuhan or ano, wala akong pakialam. I know, babe. Pero sa lahat kasi ng tao 'no, na gusto niya rito na kausapin 'no, ikaw 'yun. Kasi walang iba rito siyang gustong pag-usapan kundi ang love life ninyong dalawa, 'yan 'no. Alam mo ito yung klase ng tao rito nakikinig sa pakiramdam niya. Nagbabalak siya ng ganitong klase ng pagkikita 'no, or ganitong klase ng pag-uusap 'no, na sana paunlakan mo daw. Kasi ito yung klase ng tao na gusto ko lang malaman kung may feelings pa ba sa'kin si Collective. Gusto ko lang malaman kung may nararamdaman pa siya para sa akin nang hindi niya din na dinidiretso yung tanong na yun sa'yo, ha, nang hindi yun diretsa. So, gusto ka niya ritong kausapin sa usapang pag-ibig at puwede niya ritong sabihin yung nararamdaman niya sa'yo 'no, at gusto ka niya ritong pakiramdaman sa mga sasabihin mo. Kasi parang alam niya yun, parang basta gusto ko lang makausap si Collective kahit isang beses lang, kahit one last time lang. Gusto ko lang alamin yung nararamdaman niya para sa akin, na hindi ko dinidirekta yung tanong kasi parang may takot siya 'no. Ayaw niyang direkta ritong imbitahan ka na makipag-usap sa kanya. Gusto niya pagmukhain ito na parang coincident o hindi sinasadya na pangyayari 'no, na nagkita kayo pero yung totoo talagang nakaantabay siya 'no, sa
sa pagkakataon na makausap ka niya rito ng sarilinan 'no, ng kayong dalawa lang 'no. And this person here will definitely make it a secret 'no, na yun ay kanyang sinadya or sasadyain 'no. Pero gusto niya ritong malaman 'no kung may feelings and emotions ka pa para sa kanya, okay. Just by merely observing your facial expressions, by merely observing your body language 'no, at yung galaw ng mga mata mo 'no. So, hindi ko naman sinasabi na ang kurso niya ay psychology, pero this person here is nakikinig siya sa pakiramdam niya. So, if this person, ang pakiramdam niya pagtapos ng pag-uusap na 'to 'no, 'pag nagtagumpay siya rito na pinaunlakan niyo siya ritong makipag-usap sa kanya, kahit na minuto lang 'no, dun malalaman niya na 'no, kung interesado ka pa ba sa kanya o hindi. Kasi interesado po siya sa inyo, collective 'no. Kayo ang tanging taong gusto niya makausap rito dahil may emosyon at feeling siya sa'yo. Ngayon, kung tinatanong niyo ako 'no, kung Miss 'yan, hindi niya inilagaan yung separation, ba't hinayaan niyo na humantong sa separation or disconnection ng samahan namin 'no? Well, marami kasing mga energies ang nagre-resonate rito sa reading na 'to 'no, so iba-iba kayo rito ng specific na dahilan kung bakit kayo rito nag-separate na dalawa. But there's a strong separation right here, okay. And with this presence of sword 'no, puwedeng this person here is someone na siya yung naging dahilan kung bakit nag-cut ang communication or nag-cut itong connection ninyo sa isa't isa. Kung ano man yung naging dahilan na yun, puwedeng with the devil right here 'no, puwedeng naging toxic, narcissistic siya, puwede rin naman na na-obsess siya sa isang bagay, puwede rin naman na tao yun or puwede rin naman na na addiction, behavior 'no, or vices kung tawagin ay bisyo, 'yan 'no, noon. And I do pick up right here 'no, that this person here, yun yung tinitingnan niya rito na na basehan 'no. Either magse-send siya sa'yo ng message here, ng direkta at iisip siya rito ng ano ba yung okasyon na puwedeng meron kayong parehas na kilala at parehas na konektado pa rin kayo sa tao na yun 'no. Puwedeng yun or hihingi siya rito ng advice sa isang common friend 'no, para alam mo yun 'no, yung tao na yun yung makikipag-connect sa'yo para makipag-usap sa kanya. Pero pagmumukhain niya ito na parang hindi sadya 'no. Puwede rin naman mga babes 'no, na maliban dun 'no, isipin niya rito na pumunta sa lugar kung nasaan ka, 'yan. Okay, so as much as possible yun yung plano niya rito 'no. So this person here wants to keep it a secret. Natatakot rin siya rito 'no, kasi this person here feels like na malaki yung tyansa na hindi mo siya paunlakan or i-reject mo ito 'no, na kanya ritong gustong mangyari or hingin na kahit na na minuto lang 'no, ilang minuto lang na makausap ka niya 'no, natatakot din siya na i-reject mo siya 'no. Pero this person here, I think, with the Ace of Swords energy, this person here will definitely tell you the truth about what he or she is feeling right now because it's already suffocating. Mm. Parang hindi niya na yun kayang itago sa sarili niya, kailangan niya na yun ilabas and you are the specific person, this person here is ikaw yung dahilan kung ba't siya nakakaramdam ng ganyan. So, ibig sabihin ikaw talaga yung target na person na gusto niya talagang makausap patungkol dito. With the moon right here, devil and the three of swords energy, I think gusto niyang i-release 'no, like tingnan mo yan, gusto niyang i-release dito 'no, 'yan. Kung gaano siya rito nangungulila sa'yo, may regret, may halo rito na parang parang pagsisisi 'no, kung bakit nag-end 'tong connection na 'to, and I think dahil yun sa kanya. And I don't know why I'm getting this type of energy na parang sinasabi niya sa sarili niya na naging childish siya noon, okay. So, parang naging immature yung mga galawan niya na parang I should have treated collective, ng tama noon or in a right way noon. And now tignan mo yung puso niya na yan, oh, aw, may mga lashes 'no, may mga parang mga slash ng matatalim na mga bagay 'no. So whatever the case may be, it looks like this person here feels a lot of pain inside 'no, which is I do pick up na hindi mo yun alam, tinatago niya lang yun, okay. And if this person here, because I'm sensing this, energy here of
Puwede kasing meron ring tao ritong kumo-connect sa kanya. Either third party 'yun or puwedeng hindi third party pero meron din ditong person na nagpaparating ng pag-ibig para sa kanya pero either nanlamig na yung pag-ibig na 'yun or hindi niya 'yun pinapansin, okey? So, puwedeng meron ditong other energies rin na present, okey? Pero ang pinakasadya niya talaga rito ay walang iba kundi ikaw. 'Yan. Pero siya kasi yung klase ng tao rito 'no, na 'pag nakita niya rito na na naramdaman niya 'no, kasi alam niya kilala ka niya, eh. Alam niya kung kailan ka galit, ano yung totoo mong emosyon 'no. Meron kasi ritong parang sinasabi siya rito na, noon 'pag galit ka kasi parang ikaw 'to na galit ka pero love mo siya. So, alam niya rin 'yun. Ngayon iba yung sitwasyon niyo, 'no? So, ngayon malalaman niya 'no kung galit ka or wala ka ng pakialam or whatever 'no, just by merely observing you, 'yan. So, 'pag nakita niya na wala kang talagang pakialam, then hindi ko na nakikitang icha-chase ka nitong person na 'to, 'yan. Nakikita ko rito na na kukumbinsihin niya or pipilitin niya yung sarili niya ritong huwag ka ng gambalain pa. Pero it's too painful. Matatagalan na maka-move on siya from you just because, of this separation here, okey? This person hindi niya nakita 'to sa sarili niya na darating sa punto ng buhay niya na pagsisisihan niya yung ginawa niya rito noon. Pero ngayon nakikita ko rito 'no, na sa lahat ng mga tarot deck, eh, ito totoong heart na 'to 'no, yung parang alam mo yun, yung sobrang sabog talaga 'no, like literally this is unfixable, hindi niya mame-mend ito 'no. At I think mahihirapan 'tong kumonek talaga 'no, sa isang bagong relationship kung may darating man sa buhay niya, okey? Mahihirapan yung person na yun na makapasok dito sa heart niya 'no, kasi, sirang-sira yung heart niya here, eh, okey? This person is just keeping it sa kanyang sarili pero napakasakit ng nararamdaman niya ngayon dito 'no. Alam mo yung parang na-realize mo na na hindi mo akalain na kakailanganin mo pala yung bagay na yun 'no, or hindi mo pala akalain na isang araw kakailanganin mo pala 'no, and yun yung nangyari sa kanya. Ngayon kailangan ka niya, pero paano ba 'to, hindi mo na siya kailangan, 'di ba? So yun nakikita ko here. This person needs to, do that self-care or self-love. Pero nakikita niya kasi na parang corny yun. Hindi ko alam kung anong klaseng, thinking meron 'tong person ninyo 'no, pero kasi hindi siya naniniwala din sa self-love, self-care na 'yan, pero yun talaga yung kailangan niya. Okay, this person believes that it only exists in, TV series or movies 'no, sa mga palabas lang. Pero yung totoo, yun talaga yung kailangan niya. Ang mag-focus sa sarili niya. Okay, at mag-focus sa mas malalim na ibig sabihin ng mga bagay. Yeah, this person here admits na naging childish siya noon or nagkaroon siya ng mga immature movements right here, especially sa'yo. This person, hindi niya akalain na magiging ganito ka, ka-espesyal para sa kanya. Yeah, but I'm seeing you moving on, moving forward here, and I do pick up that maaaring mahilig ka magsuot ng sleeveless 'no, kasi nakikita ko yun here. Okay, just take how this resonates, you do not have any gender. But I'm picking up that with this sleeveless here, I think you're now feeling the air. It's like you're having fresh breath of air, of new life, yun yung nakikita ko here at mas nagiging refreshing na yung pakiramdam mo, okay? You have this type of energy 'no, na parang komportable ka na, okay ngayon. And you're getting more okay and okay right here. So yeah, claim these beautiful messages right here if this resonates you, guys. Thank you so much. Sarang hayo, love and light. Annyeong.